Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga idolo. Maraming salamat po. Pagkatapos ng ilang magiliw na pag-uusap, inimbitahan si Lasho sa silid na walang ibang tao. Lumuhad ng may pasasalamat si Chi Yuan at ang kanyang asawa, noong araw na iyon, Elder, iniligtas ninyo ang mga naninirahan sa Chi mula sa panganib. Pakiusap po, tanggapin ninyo ang aming pagluhod. Casual na naglabas si Lasho ng malakas na enerhiya, pinatayo sila. Bilang mga magulang ni CIU Honor, kayo ang aking mga kapantay, hindi na kailangang lumuhad. Mayroon akong mga tanong na itatanong, sana ay pag-isipan ninyong mabuti bago sumagot. Pakiusap po, magtanong kayo, Elder. Ano ang nangyari sa Anan? Hindi naglakas loob na magtago si Chi Yuan, tapat na sumasagot. Nagdudulot ng kaguluhan ang mga rebeldeng tropa, labis na nagdurusa ang karaniwang tao. Hindi magtatagal at mapapalayas na ang mga tao ng Anan. Nang marinig ito, medyo nagtaka si Lasho, hindi ba't ang commander ng tatlong hukbo ay si Wei Weian at nasa panig siya ng Anan Chi Yuan? Dumating siya sa hilaga ng Anan City noong isang araw, ngunit hindi siya pumasok sa lungsod. Hindi ko po alam kung bakit. Tumango si Lasho, pagkatapos ng lahat, isang impostor si Wei Weian, inaasahang magiging maingat siya. Isang huling tanong, dahil pumasok si Yetinan sa Evil Sky Pavilion sa edad na 10, ang pagsali sa Evil Sky Pavilion ay nangangahulugang pagputol sa nakaraan. Tungkol sa insidente kay Greener, isinasaalang-alang na nasa matinding kagipitan ang inyong pamilya, maaari kong palampasin ang nakaraan, ngunit bakit sa pagkakataong ito? Mabilis na inilabas ni Chi Yuan ang isang brocade box, Elder, pakiusap, tingnan ninyo. Pagkatapos sabihin iyon, binuksan niya ang brocade box, inilalantad ang isang black magnolia na tahimik na nakalagay sa loob. Nagtatakang nagtanong si Lasho, Black Magnolia. Sumulyap si Chi Yuan kay CIU Honor, nananatiling tahimik. Naunawaan ni Lasho ang ibig sabihin, may mga bagay na hindi angkop para kay Yuan na malaman ngayon, kaya naghanap siya ng dahilan upang palalabasin si CIU Honor upang magmasid. Sumunod si CIU Honor at agad na tumakbo palabas ng patio na parang hangin, ngunit di nagtagal pagkaalis niya, isang banayad na boses ang biglang umabot sa kanyang pandinig, "Hello, CIU Honor." Nagbantay si CIU Honor at lumingon, "Sino ka?" Nakangiting pinagmasdan siya ni Yan Rong, "Tulad nga ng naisip ko." "Tulad ng naisip mo, huwag kang tumingin o dudukutin ko ang..." Pinigilan ni CIU Honor ang kanyang sarili sa kalagitnaan ng pangungusap, naalala ang babala ng kanyang master, at nilunok ang kanyang mga salita. "Binabalaan kita, huwag mo akong sundan." Tila hindi narinig ni Yan Rong at casual na sumunod na nakapamaywang. Nang makita ito, nagalit si CIU Honor. Bigla siyang lumingon, tumapak ng malakas sa lupa, at sa sumunod na segundo, nang may malakas na kalakbog, bumigay ang lupa. Akala niya'y matatakot ang taong nasa harap niya, ngunit tila walang pakialam ang espada sa berdeng balabal, patuloy siyang sinusundan at pinagmamasdan ng mabuti, nakangiti pa. Weirdo kaya to, sa isip niya, nagpalibot siya ng malakas na enerhiya at marahas na sumugod, ngunit nanatiling nakatayo si Yan Rong, tinataboy ng kanyang protection na enerhiya ang lahat ng atake ni CIU Honor. Mabilis siyang gumalaw, hindi makalusot sa kanyang depensa. Hindi sumagot si Yan Rong, pinapanatili ang kalmado at kolektadong pag-uugali. Lalo pang nadismaya si CIU Honor, sumisigaw, "100 Tribulation inside Avatar." Sa sumunod na segundo, lumitaw sa kanyang tabi ang isang avatar na halos kasing taas niya. Sa sandaling ito, bahagyang gumalaw si Yan Rong, tinapik ito, at naglaho ang delikadong avatar. Bumalik sa kalmado ang lahat. Frustrated na iwinasiwas ni CIU Honor ang kanyang mga braso ngunit hindi niya ito maabot. "Nakakainis. Bitawan mo ako. Bitawan mo na." Bahagyang ngumiti si Yan Rong, nakakaintriga. Pagkatapos magpumiglas ng ilang sandali, wala nang nagawa si CIU Honor kundi sumuko, "Sige na, panalo ka na." Nang huminahon siya, sa wakas ay ibinaba ni Yan Rong si CIU Honor sa lupa. "Hello, CIU Honor." Ikinuyong ni CIU Honor ang kanyang mga kamao,
nagbabalak na bumalik. Sumasagot ng padabog, hindi ako magaling dyan. Sa sandaling iyon, lumapit si Yu Shangrong na nakangiti, Little Junior Sister, dapat ka ring bumati. Hindi makapaniwalang tumingin si CIU Honor sa lalaking nasa harap niya. Magiliw nang umiti si Yu Shangrong, ako ang iyong ikalawang nakatatandang kapatid. Sa alaala ni Little Yu Honor, walang gaanong impormasyon tungkol sa panganay at pangalawang nakatatandang kapatid. Bago siya sumali, umalis na sila sa Evil Sky Pavilion. Mahigpit na pagsasalita, hindi pa sila formal na nagkikita, lalo na ang magkakilala. Nang makita ang kanyang kawalan ng paniniwala, agad na nagliwanag ang longevity sword ni Yanrong, lumilitaw sa harap ni CIU Honor. Nang mapansin ang ethereal na longevity sword, nagulat siya, ikalawang nakatatandang kapatid, teka, isang traidor. Napagtanto ang isyo, maingat siyang umatras. Kalmadong tiningnan siya ni Yanrong, Little Junior Sister, iniisip mo rin ba na ako ay isang traidor? Tinitingnan ng kanyang ikalawang nakatatandang kapatid na nagbibigay ng isang uri ng Big Brother Next Door na aura. Nahirapan si CIU Honor na maniwala na siya ay isang traidor. Umiling siya, hindi ko po alam. Kung sinabi po ni Master, siguro totoo po iyon. Tila medyo nadismaya si Yu Shangrong pagkatapos marinig iyon, huwag na nating pag-usapan iyan ngayon. Mausisang sinundan siya ni CIU Honor, anong ginagawa mo sa anan? Para makita ka, paano mo nalaman na narito ako? Sinabi sa akin ng 7th Junior Brother. Dumating din ba ang 7th Junior Brother? Hindi ko alam. Kumusta naman ang panganay na nakatatandang kapatid? Hindi ko alam. Ikalawang nakatatandang kapatid, maaari ko bang makita ang iyong espada? Para sa isang swordsman, ang espada ay kanilang buhay, hindi kailanman umaalis sa kanilang tabi, ngunit hindi nag-atubili si Yanrong, syempre. Pagkatapos matanggap ito, iwinasiwas ito ni CIU Honor ng ilang beses at pagkatapos ay magalang na ibinalik sa kanya. Nang malapit na sila sa tirahan ng pamilyang Chi, huminto si Yanrong, naglabas ng isang kahon, at sinabi, Little Junior Sister, may regalo ang iyong ikalawang nakatatandang kapatid para sa iyo. Nang marinig ito, masayang kinuha ito ni CIU Honor. Binuksan niya ito at nakita ang isang maayos na nakatiklop na set ng napakagandang asul na damit sa loob. Sana ay magustuhan ito ni Little Junior Sister. Natutuwa akong nakilala kita. Mayroon pa akong ibang dapat asikasuhin. Pagkatapos sabihin ito, naglaho si Yanrong sa kalayuan. Pinagmamasdan ng kanyang figure, nagpapasalamat na sinabi ni CIU Honor, salamat po sa regalo, ikalawang nakatatandang kapatid. Pagkatapos pumasok sa tirahan ng pamilyang Chi, sinabi ni Chi Yuan kay Lasho na gustong makita siya ni CIU Honor. Nang marinig ito, mabilis na pumunta si CIU Honor sa silid. Bumagsak ang tingin ni Lasho sa brocade box na hawak niya, nananatiling tahimik. Natatakot sa hindi pagkakaunawaan, dali-daling ipinaliwanag ni CIU Honor, Master, hindi ko po ito ninakaw. Regalo po ito mula kay ikalawang nakatatandang kapatid. Habang nagsasalita, binuksan niya ang kahon, ipinapakita ang nilalaman nito. Master, regalo nga po ito mula kay ikalawang nakatatandang kapatid, isang damit. Hindi naman po ako basta-basta magnanakaw ng isang piraso ng damit, hindi po ba? Nang makita ito, itinaas ni Lasho ang isang kilay, nakikilala ang damit sa loob bilang Cloud Robe Feather Dress. Ang Cloud Robe Feather Dress ay hinabi ng 3 henerasyon ng mga mananahin na dalubhasa sa paghahabi, na tumagal ng 100 taon upang paghabi. Ang pagkolekta ng mga materyales at pagbuo ng mga pattern, disenyo, at komposisyon ay tumagal ng ilang dekada upang ihanda. Lahat ng materyales ay nagmula sa Misty Forest. Ang Cloud Robe Feather Dress ay maaaring magbawas ng karamihan sa malakas na pinsala sa enerhiya, kabilang sa parehong kategorya ng mga kayamanan tulad ng Precious Zen Robe, at ang antas nito ay maaaring bahagyang mas mataas pa kaysa sa Precious Zen Robe. Hindi ko inaasahan na magiging ganoon kagandang loob si Yu Shangrong. Ganoong kayamanan, tunay na sayang kung mawawala ito. Pagkatapos magmuni-muni sandali, sinabi ni Lasho, itago mo yan.
Labis na natuwa si CIU Honor nang marinig ito, at pagkatapos itago ang cloud robe feather dress, lumabas siya sa silid. Mula sa kanyang pag-uusap kay Chi Yuan, nalaman ni Lasho na si CIU Honor ay malubhang may sakit mula pa noong bata siya. Naghanap ng medikal na payo si Chi Yuan sa Anman, at nasuri ng isang pantas na naharang ang energy center ni CIU Honor. Pagkatapos sumali sa Evil Sky Pavilion, patuloy na nag-alala si Chi Yuan tungkol sa isyong ito. Ngayong natagpuan na niya ang Black Magnolia, kaya naman pumunta si Chen sa Evil Sky Pavilion upang humiling ng pagkikita. Bagamat nakapagtataka kay Lasho na sa kakayahan at katayuan ni Chi Yuan, hindi siya dapat magkaroon ng akses sa Black Magnolia, hindi na niya binigyang pansin ang mga maliliit na detalyeng ito. Mabilis na lumipas ang hapon, at sina Ming Shiren at Ma Sheng ay dumating sa tirahan ng Chi nang dumilim ang gabi. May maririnig na ingay mula sa mga lansangan. Ang boses ni Ming Shiren ay narinig sa labas ng pintuan ni Lasho, "Master, may mga rebelding tropa sa mga lansangan. Gusto mo bang linisin ng iyong disipulo?" Umiling si Lasho. Hindi na kailangang abalahin ang mga bagay sa labas ng tirahan ng Chi. Pagkasabi nito, ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagpatuloy sa kanyang pahinga. Maagang maaga kinabukasan, sa himpapawid sa hilaga ng Onyang City, isang lumilipad na karwahe ang papalapit sa isang matatag na bilis. Sa paligid ng lumilipad na karwahe, nabuo ang isang pormasayon ng 12-dosenang mga cultivator. Malaking bilang ng mga nakamaskarang cultivator ang lumundag pababa, sumasalakay sa mga sundalo ng Anang City. Ang dalawang panig ay naglaban, at ang mga tunog ng labanan ay umaalingaw-ngaw. Makapal na usok ng labanan ang pumailan lang sa himpapawid. Sina Ming Shiren at Duan Muxing ay lumundag sa bubong, nanunood mula sa malayo. Mukhang hindi maliit na bagay ang rebelyon sa Anang, sabi ni Ming Shiren. Ang mga cultivator na bumababa mula sa lumilipad na karwahe, kahit na nasa Sense Condensing Realm at Brahmasi Realm lamang sila, ay humaharap sa ordinaryong mga sundalo na parang may hawak na kutsilyo ng karne laban sa mga manok, madaling pinapahina ang mga ito. Medyo nakakabagot ito para kay Ming Shiren. Kaya ba talagang kayang pangasiwaan ni Wei Weian ito? Ang pagpapadala ng mga maliliit na isda na ito ay parang pagpapadala sa kanila sa kamatayan, tama. Ang isang impostor ay mananatiling impostor. Kung hindi niya kayang sugpuin ang kaguluhan sa Anaan, malamang na hindi rin niya mapapanatili ang kanyang posisyon. Hindi pa natatapos ang mga salita, dalawang Ten Directions Universe Avatar ang biglang lumitaw mula sa hilaga. Ang kakayahang gumamit ng Ten Directions Universe Avatar ay nagpapahiwatig na ang antas ng cultivation ng cultivator ay hindi bababa sa Mid-Divine Court Realm. Ang mga avatar ay nasa panig ng mga sundalo, at ang dalawang avatar na ito pa lamang ay sapat na upang takutin ng mga nakamaskarang cultivator. Nagsimulang umatras at matalo ang mga nakamaskarang cultivator dahil ang Brahmasi Realm at Sense Condensing Realm ay hindi katapat ng Divine Court Realm. Habang tumatakas ang mga nakamaskarang cultivator, isang-isandaang Tribulation Insight Avatar ang biglang lumitaw, hinaharangan ang kanilang pagtakas sa bilis ng kidlat, at nagpakita bilang isang Six-Leaf Hunt Tribulation Insight Avatar na bumulusok ng mababa nang hindi sinisira ang anumang gusali sa magkabilang panig. Saan man ito dumaan, ang mga nakamaskarang cultivator ay ipinadala sa paglipad. Kasunod ng paglaho ng Hunt Tribulation Insight Avatar, isang babaeng nakasuot ng asul na brocade na damit ang dahan-daang bumaba. Kalmado niyang tiningnan ang natitirang mga nakamaskara. Ang mga susuko ay hindi papatayin. Patuloy kayong lumikha ng kaguluhan at kayo ay papatayin ng walang awa. Ano ang gagawin natin ngayon? Hindi mapigilan ni Duan Muxing ang pag-asam na makipaglaban nang makita ang eksperto. Mabilis siyang pinigilan ni Ming Shiren. Huwag kang gumalaw. Wala tayong kinalaman dito. Ang ating master ay lubhang bihasa. Alam na niya sana ang ganitong kalaking kaguluhan noon pa man. Kung kailangan niyang mamagitan, bakit pa siya maghihintay hanggang ngayon? Tumango si Duan Muxing bilang pagsang-ayon. Matalino kang magsalita, nakababatang kapatid.